Ikaw ba ay pet lover? Meron ka bang letmaku? Cute, clingy, pabebe, o may pet problem? Ito ang segmentong para sa inyo. Dahil dito, pet nyo ang bida. Ano man yan. Ayan, welcome na natin ang ating kapitbahay, si Doc Beth Milbeth Barrera. Ayan, good morning po, Doc! Hi, good morning. Kumusta po kayo? Aba, Doc, syempre, eto, nagbibigay tayo ng mahalagang impormasyon sa ating mga kapitbahay. Team ano nga daw kami? Team Office. Syempre, ano doon to, Team office. paraan. Opo, paraan para makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Opo. Kamusta po ba lately, Doc? Yung ating routine. May naiba po ba? Pero routine, Mm. kagaya sa atin, nasa trabaho, kahit holiday. Ayun, Oo. parang no Kailangan break eh. for us. Oo, actually kahapon nagbigay po tayo ng mga free vaccinations para dun sa mga alagang aso pusa sa paligid kapitbahay po natin dito. Ayun, So marami naman po ang naka-benefit sa free anti-rabies vaccine po natin na binigay kahapon. Ay, wow. Ayun. O, ayan ang mga kapitbahay. Mami, hindi nyo alam, kapitbahay niyo Oo. si Doc Beth. Oo. Opo. Pasensya na po kasi medyo lang, hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Parang, tag-init pero parang sisipunin. Oo nga, kasi sa madaling araw, di ba, Doc Beth? Malamig Malamig. pa rin. Lamig. Oo. Oo. Tapos pag naman, pag tanghali mo, wagas naman yung init. Oo. Yes. Oo. So, eto po sa mga kapitbahay ngayong dry season nga naman, gaya ng nabanggit natin, makakaharap po ng mga ilang concern, di ba? Kapag ganito, kasi sabi nga, humid, wala man lang kahangin-hangin. Eto, alamin natin kay Doc Beth, ano po ba yung karaniwan na pet concerns, di ba, ng mga fur parent kapag ganito pong tag-init? Ayun. Common problems during hot weather conditions, summertime. Yun pong heat-related illnesses like heat stroke. Yun, very common yun. Kapag sobrang init ng panahon, very prone po yung mga alaga natin sa heat stroke. Ano po ba yung heat stroke? Yung sobrang pagtataas ng body temperature. Kasi nga, dahil sobrang init, tapos doon sa paligid wala pang ventilation at saka wala ding drinking water na i-provide. So, yung mga pets na may ganong environment, pwedeng maging prone talaga sa heat stroke. Yung mga signs and symptoms ko ng heat stroke, excessive panting, sobrang hinihingal, drooling of saliva, vomiting, minsan may pagtatai din yan, at saka pagsusuka. Yung mabilis na heart rate, yon. Isa pa sa nagiging problema, yung dehydration. Kapag halimbawa wala nang na-provide na tubig dun sa mga alaga natin, prone po sila sa dehydration. Pwedeng maging cause of death din yung dehydration. Then another one, yung parasite infestation, yung pagkakaroon ng fleas and ticks, mga garapata pulgas. Yung parasites like ticks and fleas, may mga dala sila na another disease. Yung tinatawag natin na mga tick-borne diseases, very common sa mga dogs natin, like yung Anaplasma, Babesia, and Ehrlichia. Tapos, yung fleas, sila din po ang nagdadala ng tapeworms dun sa mga alaga natin. Then another one, kasama dun sa tinatawag natin na blood parasite, yung heartworm. Nadala din naman ng lamok. Kasi kahit na halimbawa tag-init, actually yung di ba, yung malaria common siya kapag summertime. Kasi may mga stagnant water tayo na pwedeng pamugaran ng mga lamok. Tapos by that time dumadami yung mga lamok. Sila yung carrier po ng heartworm. Yung sa mga alaga natin. Ayan po yung mga common na na-encounter natin during summertime. Then bukod pa yung mga skin and bacterial infections, hot spot, very common din yun. Yung ringworm infestation, yung fungal infection. Ear infection, very common din. Tapos yung mga allergies, yung due to food or yung tinatawag nga natin na allergic dermatitis. Tapos yung pagkakapaso ng pad. Kasi may mga, halimbawa, yung mga alaga natin pusa, mahilig sila umakyat sa bubong, di ba? So, yung sobrang init ng panahon, grabe yung impact dun sa bubong. So, pwedeng mapasok, ma-burn yung kanilang paw pads at pwedeng magkaroon ng infection.
Then leptospirosis, questionable kasi very common siya during rainy season pero nagiging ano rin siya sa summer time kasi yung mga stagnant water nga, pwedeng doon kasi ma-imbak yung mga ihi ng daga na pwedeng magbigay ng disease dun sa mga alaga po natin. Ayun po yung mga common diseases encountered during summertime. Dok, nabanggit yung kanina yung malaria. What about dengue? O nag-fall siya sa rainy season? Dengue sa humans, yes po, rainy season usually. Malaria sa summertime. Tama po ba? Hindi ko sure. Sa human yun eh. Wala namang, minsan may mga ganun din cases sa mga pets, sa mga alaga. Usually sa mga farm animals eh. Yung mga ganun. Ayun. Pero yung dengue, sa humans lang talaga siya, sa pagkakaalam ko ha. Ayun. Pero yung kahalintulad ng dengue, ayun, yung blood parasitism na tinatawag or mga tick-borne diseases, yung Anaplasma, Babesia, and Ehrlichia, sila yung kamukha ng Oo, na dengue sa parang humans. dengue. Opo. Ayun. Oo, kasi bumababa yung platelet count nila. Ayun. Maganda yung nabanggit nyo, Doc. Better kanina, yun nga may environment nga kasi sa heat stroke. Kasi di ba may mga nakikita tayong kapitbahay, ang kulungan nila nasa labas ng bahay. Oo. Eh di ba Yes, paano oo pag po. Mainit. Oo, hindi. O tama, minsan sinagana sa umaga andun yung araw. Oo. O kaya baliktad, minsan nakatutok sa tanghali hanggang hapon Oo, eh. oo. Kahit Yes. may bubong Oo. pa yun, di ba? Pero yero, mainit. Yes po. Very common ang heat stroke lalo na ngayong month ng April. Mm-mm. Marami ang nagiging cases ng ganyan, ng heat stroke talaga pagka April. So, ano lang, doble ingat lang po sa mga pet owners natin. Kailangan talaga well ventilated at wag stay sa labas yung mga alaga po natin. Kasi, ayun nga, actually, sad to say, nangyari po yan sa alaga ko. And nung time na yun na mangyari yun, iwala ako sa bahay. Oo, Ayun, nakalimutan ng mga tao sa bahay, Kasama. mga anak ko, syempre mga bata. So, hindi nila naisip na pwedeng ma-heat stroke yung alaga. Hindi nakapasok sa loob ng bahay, nasa labas. Ayun. Ayun. Eto, Doc, may nabanggit na lang din natin heat stroke inilabas. Paano po yung may tamang oras ba ng pagpapaligo? Kasi minsan, pinapaliguan ng kasagsagan ng Oo, init. Oo, Tapos, tama. minsan may nakikita ako, pagka paligo nga, binibilad din sa Oo, araw. para ba silang sinampay na Oo. binilad? Hindi po dapat ibilad sa araw kasi nga po, magiging prone talaga sa heat stroke kahit na bagong ligo po yan. Huwag ibilad sa araw. Maraming side effect kapag binilad po natin sa araw yung mga alaga natin. Kung hindi heat stroke, yung mga skin cancers, pwede rin maka-apekto sa kanila due to sobrang init ng araw. Pag ganito yung panahon, anong preferred ba na oras na pwedeng paliguan yung alaga natin? Sa morning, Mm-mm. anytime naman pwede kasi depende yan sa availability ng pet owner. Pero ayun nga, ang pagligo naman po isa rin yan ha sa nagiging cause ng pagiging mahina ng tawag dito immune system ng skin. Nagiging prone sila sa mga skin problems kapag madalas ang pagligo. So ang pagpapaligo dapat at least once a week. Pero yun nga, kapag sobrang init ng panahon, twice a week at adult na rin naman yung mga alaga, pwede naman twice a week. Pero wag lang madalas na araw-araw talaga, morning, afternoon pa, wag ganon. So, anytime naman na available yung pet owner na magpaligo, pwede. Basta, kapag halimbawa malamig ang panahon or di kaya late afternoon or evening na paliguan o masyadong maaga sa umaga, pwede sigurong i-blower para hindi masyadong mababad sa basa na balahibo yung mga alaga po natin. Dok, pag nababad sa basa, ano naman mangyayari? Pwedeng ginawin at magkaroon ng respiratory problem Ayun. yung mga alaga natin. Ayun pala yun. Ayun. Kailangan talaga, detalyado rin no, Dok, pag nag-alaga tayo ng hayop, no? Eto, Dok, may pumasok Then, lang. Apo, go ahead po. Sige po. yung sa dehydration naman, ang common cause, yung lack of water sa paligid. Kapag nakakalimutan bigyan ng tubig. Minsan nawawala sa isip din ng mga pet owners yung pagbibigay ng tubig. Ubos na pala yung tubig dun sa lagayan nila, sa water feeder nila. Yun, pwedeng mag-cause ng heat stroke pa din, dehydration. Nagiging dry yung gums, tapos nagiging lethargy yung pasyente, at saka nagkakaroon ng yung loss of elasticity ng skin. Matagal yung refill time ng skin kasi dehydrated na siya. Pagka ganun po, pagka dehydrated na,
kailangan maisero yun kasi pwedeng maging cause of death pa din yun. Yung ginagawa po ng yelo, nilalagyan ng nalagyan yelo, yelo, okay lang pwede ba lang pa ba yun? yun? Okay. Okay lang naman po. Kasi may mga pets talaga tayo na mahilig talaga sa malamig na tubig. So wala Ayun. naman pong problema doon. Yung binibigyan na ice candy. Wag na daw ice candy. Wag yung flavored. Wag yung flavored na ganyan. Baka mamaya mabigyan pa ng chocolate flavored na ice Ayun, candy. aray ko. Masyado na naman nalibang Pwedeng yung natuwa. yung tubig, lagyan na lang po ng dextrose powder. Yun ang pinakamaganda. Okay. Mm. Ayan may nakakuha tayong mahalagang impormasyon Oo. Oo. Ayun ba? Baka naligayahan, nilagyan ice candy. Ano dapat? Ice lang. Walang candy. Ice. Flavored nga. Ice lang. Ice Ayan lang. malinaw na malinaw po. Oo. Wag na tayo humirit. Masyadong natutuwa sa alaga. Ay, Dok, eto kasi nga mainit eh. Sinusore ice din po ba yung aso kaya pusa? Sore eyes. Opo, yes. Mm. Pero hindi siya yung, 'di ba? Kapag ka sore eyes sa tao, usually ang naiisip na dahilan dahil sa sobrang init ng panahon, dahil sa sobrang init ng sikat ng araw. Ayun. Sa ano naman, sa dogs and cats naman, ano siya, nagkakaroon siya ng conjunctivitis, yung tawag dito, yung pamumula ng mata, namamaga, yung kanyang conjunctiva. Yan, pwedeng may ano pa yon, may mas deeper na dahilan, hindi lang dahil sa sobrang init ng araw. Kasi madalas din ako nakaka-encounter ng mga pet owner na gano'n, ay Dok, dahil sa sobrang init ng araw kaya nagka-sore eyes yung aso ko. Maraming possible reasons yon. Pwedeng allergies, pwedeng allergic siya sa dust, sa air, ganyan. Tapos food allergy, pwede rin insect bites. Yon. Then irritants like dust, smokes, ganyan. Then yung mga infections, viral, bacterial infections, mayroon ding mga signs na ganun. Lalo na yung nakalimutan ko na. Canine distemper. Ayun. Nagkupa siya ng sobrang pagmumuta ng mata, nagkakaroon ng conjunctivitis, namumula yung mata, ganyan. Minsan, hindi na maimulat yung mata sa sobrang dami ng accumulation ng muta dun sa mata. Tapos, mga bacterial infections like respiratory diseases, ganyan, caused by bacteria. Then, foreign objects, yon, pwedeng mga buhangin, allergens, like pollens, ganyan. Tapos, yung mga, yung hair sa mata. Hair nung balahibo nung aso o pusa na sobrang haba tapos pumapasok dun sa loob ng mata, nagkukos din yun ng pamumula or inflammation ng conjunctiva. Parang tao rin pala, yung mga sintomas, nagmumuta, namumula, tapos nangangati. Pero hindi lang yun dahil sa sobrang init, kundi baka may underlying cause talaga, like yun nga, yung pinakamalala doon, yung viral or bacterial infection. Kaya dapat na ipa-check up talaga. Lalo na pag-usapang mata po, talagang napakadelikado. Marami pong possible reason kasi, possible causes, yung eye irritation or sore eyes. Maraming possible causes yan. Yung cause na yun ang dapat na magamot para magamot din yung mata. Kasi may iba, like yung nabanggit ko kanina na blood parasitism, yung ehrlichiosis, meron siyang conjunctivitis, eye ulcerations na nangyayari. Ayan, akala natin simpleng eye opacity due to old age, ganyan. Pero yun pala connected dun sa or related dun sa disease na mas malala. So kailangan po magawa yung mga test para malaman natin ano talaga yung cause ng eye ulcerations or conjunctivitis ng mga alaga natin. Kasi delikado din yun, Dok, no? Kasi yung iba, lalo na yung mga kuting, to the point na nabubulak na rin sila dahil sa pagmumuta din ng mata. Yung mga kuting, sa mga pusa po, ayan, caused by viral infections. Yung feline panleukopenia, meron din ganyan. Yung feline calicivirus, meron din ganyan. Herpes virus, nagkukos din ng eye irritation or conjunctivitis. So, kailangan may ipa-check up. Hindi dahil may sipon, may ubo, ganyan, kaya namaga yung mata. To the extent na nabubulag, kailangan magamot yon yung mga underlying cause ng eye irritation na yon or eye infection. Ang dami pala natin talagang dapat bantayan no, sa alaga natin Kumbaga alamin din kung ano yung root cause, no, Doc? Yes po. Yun talaga ang pinaka-importante.
Kaya hindi pwedeng sabihin na, ay ano lang yan, sore eyes lang yan. Yung pampatak na lang, Doc. Sabi, may mga ganun eh. Yung pampatak na lang bibilin ko. Eh, kahit anong lagay natin ng pampatak sa mata, kung hindi natin nagagamot yung root cause, eh talagang hindi rin gagaling. Baka mamaya masisik pa kami kasi bakit ito yung recommended ni Doc na ilagay sa mata, bakit hindi pa rin gumagaling? Kasi hindi nagagamot yung pinaka root cause ng problema niya. Eto po bang yung koto, Doc, na nabanggit nyo, Oo. tick and fleas, Oo. as in, dito siya parang, season talaga niya kapag mainit? Yes, summertime, yan talaga yung season dati, no? Pero ngayon, ano na siya, all year round na siya, hindi na seasonal eh, sa observation ko lang. Kasi always present na siya eh, lagi nang nandyan. At minsan pa nga, ang sinasabi ng ng mga pet owners, walang history, wala kami nakikitang garapata, Dok, wala kami nakikitang garapata, pigas, ganyan, wala, kahit isa po, wala. Minsan, pa isa-isa ganyan. Eh, yung isa na yon pwede kasing maging carrier. Merong iba na heavily infested ng garapata. Pero, nagne-negative dun sa blood parasitism. Pero, meron din na walang reported na case na nagkaroon ng garapata. Or di kaya pa isa-isa lang yung garapata, pero nagpa-positive. Okay. Kasi yung carrier pwedeng dumapo lang dun sa pasyente para kumain, upon piercing dun sa skin, pwede niyang mai-transfer yung isa pang parasite, bacteria, Sad na naman nagkukos yun. Parang isa lang, pero nung grabe yung, infection. Eh, Dok, may ibang Mm-mm. yung taga-pangalaga, ang mga pet owner na hindi po knowledgeable. Meron silang sinusunod na parang kapag maraming tick and fleas, parang effective daw yung bareta para matanggal yung tick and fleas. Tama po ba yun, Dok? Mga dating ginagawa, conventional Parang method, ganun mga po. dating ginagawa ng mga pet owners, noong wala pang mga naiimbento na safest drugs or parasiticide na ginagamit sa ngayon. Ganun ang ginagawa. Pero, delikado yun sa skin kasi pwedeng maging cause ng dryness ng skin or pwedeng masira pa yung balat dahil dun sa bareta or yung iba nga used oil, di ba? Opo, yun po ang Ganun ang ginagamit. ginagamit. Matapang sa balat yun. Ayun pa, isa pa sa nagiging problema, yung mite infestation or mange na tinatawag or galit sa aso. Very common din yun. Sobrang nangangate. Bakit nangangate? May parasite dun sa loob, sa taas or sa loob ng skin na nagkukos ng irritation. So, kailangan din magamot yon. At kapag mites naman ang problema, kailangan mag-undergo ng weekly treatment. May injection na binibigay at saka medicated but napaka-importante pagka ganun ang case naman. Naku, maganda pag-usapan din yan sa mga susunod. Kumbaga, may kuto ba alaga mo? Anong pwedeng gawin? No? Yung mga akaakala. Pero Dok, kinapos tayo ng oras. Next time ulit, Dok, ha? Opo. Anong paalala natin sa ating mga kapitbahay para dahil nga mainit ang panahon at maging safe ang ating mga pet? Okay. Ngayon tag-init uso din naman yung maalala ko, baka makalimutan ko mamaya. Yung pagpunta sa beach ng mga natin, mga far parents natin, 'di ba? Tapos yung iba, dinadala nila yung mga alaga natin. Doble ingat lang po sa pagdadala ng mga pets natin sa beach kasi pag pinalakad-lakad yan diyan sa shore, diyan sa mga buhangin, syempre yung mga alaga natin mahilig mag-sniff, 'di ba? So, pwedeng masinghot nila yung buhangin at mapunta sa lungs. Delikado po yun. Pwedeng maging obstruction yun dun sa airways ng mga alaga natin at pwedeng ikamatay nila yun. Tapos, isa pa, pwedeng ma-ingest din nila, masisira yung intestine kapag may foreign objects dun sa loob. Then, ayun, always provide drinking water, clean drinking water. Lagyan nyo ng dextrose powder hanggat maaari para may source of energy sila, may electrolytes na intake yung mga alaga natin at saka anti-stress din yun. Stressful din kapag tag-init talaga yung panahon. Then, ayun, well-ventilated dapat yung area kahit na may bubong yan. Kung wala namang free air na pumapasok, pwedeng maging cause ng heat stroke. Ayun. Then, wag kayong maglalagay ng mga alaga sa labas ng bahay Tama. na talagang direkta nasisikatan ng araw.
Isilong, Napakadelikado diba, po talaga. Dok? Ipasok sa loob Oo. yan. Sa shades. Yes po, ipasok sa loob, tapos dapat well ventilated. Kung pwedeng lagyan nyo ng electric fan, tutukan nyo ng electric fan, mas maganda. Or kung presko naman, free air naman, nakakapasok naman yung hangin sa loob ng bahay, mas okay yun, yung natural air na nalalanghap nila. Ayun po. Tapos yung dun sa mga ano naman, preventions ng mga skin problems, may mga malapit naman na mga vet clinic siguro sa inyo, pwede kayong mag-consult regarding sa kung ano yung mga pinaka-safest na dapat gamitin na pampatanggal ng garapata, ng mga pulgas, at kung ano-ano pa. Ayun. Ayan. Dok, may mga pumapasok na tanong eh. Pero sa susunod, ano Opo, natin? opo, sa susunod po, Dok. Ayan. Dok, maraming salamat ha. Sige po. Sige po. Salamat po. Best well, Thank you po. Dok. Ayan. ICP ang nakakasama natin. Ang ating nakasama, kapitbahay na natin to, si Doc Milbet Barrera. Ayan, si Doc Milbet sa Facebook niya. Oo. At syempre, ayan ha. Pinaalalahanan tayo sa tamang ano natin, pag-aalaga. Kapag ganitong tag-init.